Mukhang may bago na 6'5" power forward itong Barangay Ginebra at ito ay sa katauhan nitong Northport player na si Cade Flores. Siyempre lately nasa news itong si Cade Flores dahil sinabi nga niya hindi siya happy dito sa hindi pagsama sa tinatawag na All-Star Game. Hindi naman nakapagtataka kung ba't nasabi yun itong si Cade Flores dahil nga isa siya dun sa mga top candidates para sa Rookie of the Year at kung hindi siya masasama, well, sabi nga nung iba, may problema talaga yung proseso natin pagdating dito sa pagpili ng mga players para sa rookies at all-star games. Pero kung ano pa man yan, mukhang itong Ginebra ay bilib na bilib dito kay Cade Flores at gusto nila na makuha ito bilang isa doon sa mga magiging forward center nila. Dahil syempre sa ngayon, alam natin na ang ganda ng performance nito si Flores at kung kayo ay nanonood ng laro ng Northport, makikita naman ninyo kung bakit bilib ang Ginebra. Ang dating NCAA Rookie at Defensive Player of the Year ay nagpapakita ng double-double. 14 points, 14 rebounds do sa come from behind win ng Northport kontra dito sa Converge na overtime. At hindi naman yan isang beses lang nangyari. Marami na nating nakitang beses na ito si Cade Flores ay nagde-deliver talaga para dito sa Northport. Kaya siya na ang magiging bagong power forward nitong Barangay Ginebra na tutulong dito kay Jamie Malonzo at Japet Aguilar. Ang tanong na lang ay kung sino magiging kapalit nito. Pero ang maliwanag itong Barangay Ginebra ay magre-retool at mag-upgrade ng kanilang lineup para masiguro na hindi sila madadaig ulit at hindi sila mawawalis ditong San Miguel at ng iba pang mga teams katulad ng TNT at Magnolia dahil sigurado yan ang magiging matinding kalaban na itong Barangay Ginebra. So abangan na lang natin ang paglipat nitong si Cade Flores sa koponan ni Coach Tim Cone. May revamp nga bang mangyayari dito sa Meralco Bolts? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil dito sa umiikot na balita nga na si Chris Newsome ay nasa trading block na. So ibig nitong sabihin kung ang Meralco ay talagang seryoso nang i-trade itong si Chris Newsome bago maging unrestricted free agent, mawawala na yung tinatawag nilang franchise player. At ibig niya sabihin maraming pagbabago mangyayari sa lineup nito. Huwag na tayong magulat kung yung iba pa nilang players katulad nila Alain Maliksi, Raymond Almasan, Cliff Hodge ay malagay na rin sa trading block at magbago na ng mukha itong Meralco Bolts. Hindi na ito nakapagtataka dahil, of course, nagbago na nga sila ng coach si Luigi Trillo na. At sa ngayon, alam natin na itong Meralco, ang gusto ng management dyan talaga ay mag-champion na dahil ilang beses na ito naging runner-up, lalo na kontra sa Barangay Ginebra. At hindi makaget over dyan, kumbaga. Ang nangyayari nga, yung mga players nila ay lumilipat na sa Ginebra dahil sa kagustuhang mag-champion. So, ang tanong ngayon ay kailan kaya mag-uumpisa ang revamp nitong Meralco? Sa tingin ko sa lalo't madaling panahon, oras na ito si Chris Newsome ay matrade na nga. Pwede sa Ginebra, sa Converge o sa iba pang mga koponan. Magsisimula na yan. Magkakaroon ng tinatawag na snowball effect at yung iba nilang players ay iti-trade na rin. Ang tanong na lang ay kung sino ang magiging mga kapalit. Dahil sa ngayon mukhang determinado ang Meralco Bolts at parang nakikita na ng management na itong core lineup nila, itong sila Newsome, Almasan, Banquero, Aaron Black, parang hindi talaga kayang mag-champion. So sa ngayon gusto nilang palitan yung ibang pyesa para naman makasubok at panibagong tignan nating sistema ang magagamit. Kaya itong Meralco Bolts, huwag na tayong magulat kung bigla na lamang gumawa ng napakaraming trades para palakasin itong lineup nila sa susunod na mga conference.